Ang kanyang mga mata na nasusunog ng kasakiman, walang tiyaga na paalalahanan niya ang batang Panginoon na huwag mag-antala at simpleng bigyan siya ng nais na pera. Sa likuran nila ang mga thugs ay nakikipag-usap sa kanilang sarili, tinatalakay kung gaano kalaki ang mabibili nila sa mga 115 yang grinang na nakakasala, ang kanilang pagtawa ay na-laced sa pangungutya. Ipinagdiriwang na nila ang kanilang tagumpay, ngunit hinuhubaran ikaw ay isang sentimo, aniya, masungit, na nagdudulot ng isang alon ng pagkagalit sa mga bandido. Sa una, hindi rin naiintindihan ng bandit kung ano ang ibig sabihin ng batang lalaki sa harap niya. Tinanong niya muli na parang hindi siya makapaniwala sa kanyang mga tainga kapag siniguro niya na hindi siya narinig. Napagpasyahan niya na ang binata na ito ay magdadala lamang sa kanila ng labis na problema. Sinimulan niyang banta na kung hindi nagbabayad si Ho ng pera ngayon ay hindi na niya magagamit muli ang kalsada na ito. Ang ganitong sitwasyon ay hindi lamang lilikha ng mga problema sa hinaharap, ngunit lumalabag din sa mga umiiral na kasunduan, na haantong sa mga pagkalugi ng daan-daang o kahit na 1,000s ng beses na higit sa halagang ito. Ang pagkakaroon ng lahat ng kanyang mga argumento, pinalawak muli ng bandit ang kanyang kamay, tiwala sa kanyang tagumpay. Maging matalino at bigyan kami ng pera sa lalong madaling panahon, iginiit niya, na nag-uudyok kay Ho na yumapekto. Walang punto sa paghawak sa kanila. Idinagdag ang bandido na may feigned na kagandahang loob. Pinakinggan siya ni Ho sa katahimikan at pagkatapos ay sinabi ng isang sarkastiko na ngiti na ang dila ng bandido ay, walang alinlangan na nakabitin. Ang dahilan na hindi kita bibigyan ng pera ay napakasimple. Sinimulan niyang hanapin ang kanyang kalaban na may kumpiyansa sa mata. Kung bibigyan kita ng pera at nagpapanggap ka na hindi mo nakuha, pareho kaming magkakaproblema. Kaya't hiniling ni Ho sa bandit na dalhin siya sa kanyang kampo. Nais niyang personal na ibigay ang pera sa pinuno ng asugang mismo upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Matapos tapusin, mahinahon niyang hinintay ang sagot mula sa brat na ito, na nakangiting masungit, o, nagpa siya na harapin ito ngayon at ibalik ang lahat ng pera na hinihingi nila mula sa Chiang Medium Clan, gamit ang talatang ito bilang isang dahilan. Ngunit ang bandido na ito ay hindi inaasahan ang gayong pagliko ng mga kaganapan. Inilagay niya ang palakol sa kabilang linya, nakasandal sa talim nito, at ibinaba ang hawakan sa lupa, na ipinapakita ang kanyang kumpiyansa. Sa kasamaang palad, ang aming head ay napunta sa bayan ng ilang sandali sa negosyo at hindi na babalik sa loob ng ilang araw. Ipinaliwanag niya, na may isang malambing na ngiti, ang pera ay maaaring manatili sa akin. Itatago ko ito tulad ng mansanas ng aking mata hanggang sa siya ay bumalik. Dagdag pa niya, sinusubukan na tunog maaasahan, ngunit ang young master ay itinapon lamang ang bag ng pera mula sa kamay hanggang sa kamay, na nakangiti sa ilalim ng kanyang hininga. Inalok pa siya ng bandit na manatili sa loob ng ilang araw sa kanilang kumpanya, na tinitiyak sa kanya na magiging kawili-wili ito. Tumanggi si Ho, at binuksan ang bag, naisip kung ano ang susunod na gagawin. Hindi sa palagay ko ang alinman sa iyo ay makakakuha ng kahit 5 niyang sa mga 150 na sinabi niya, na may malamig na kalmado. Kinuha ang isang barya, inihagis niya ito sa hangin, na ipinapakita ito sa lahat sa paligid niya, at pagkatapos ay mahigpit na itinapon siya. Nakatitig lamang ang mga thugs sa pagkamangha, hindi nauunawaan ang nagawa niya. Sa sandaling iyon, ang barya ay tumama sa palakol ng bandido na may napakalaking puwersa, na kumakatok mula sa ilalim ng kanyang kamay na may malakas na klang. Dahil sa sorpresa, nawalan ng balanse ang bandit at halos nahulog na sinusubukan na manatili sa kanyang mga paa. Tumingin siya pabalik sa pagkalito, pagkatapos ay pasulong, hindi nauunawaan ang nangyari. Ang pagsulyap sa kanyang palakol, nakita niya na ang barya ay natigil mismo sa talam, kalahati sa metal, tulad ng isang matalim na talam mula sa isang distansya. Asul na usok ay tumaas mula sa lungsod, na lumikha ng isang mas malaking kapaligiran ng misteryo. Kung paano pinamamahalaang ng taong ito na ibagsak ang palakol na may isang barya ay isang tunay na misteryo sa lahat na naruroon. Nagbiro lang si Ho, oops, sa palagay ko ibinigay ko ito sa maling tao. Kumuha siya ng isa pang barya, na nagpapaliwanag ng isang ngiti na sa oras na ito ay pupunta ito sa tamang tatanggap. Ang susunod na barya, pinutol ang hangin na may isang sipol, ay lumipad sa isang hindi kapani-paniwalang bilis.
Tinamaan niya mismo ang thug sa tainga, hiniwa siya sa kalahati at iniwan siya sa paghihirap. Oh, Diyos ko, hindi mo na siya mahuli. Ngumiti si Ho habang pinapanood niya ang bandit ride sa sakit. Sa wakas, napagtanto ng iba na may isang mapanganib na nasa harap nila, at ang pagkabalisa ay nagsimulang maabutin sila. Inutusan ng pinuno ang lahat na atakihin, at pinalaki nila ang kanilang mga sandata, nagmamadali mula sa mga bushes ng diretsyo sa Ho. Sa mga kamay ng Young Master ay 6 na barya na kumikinang tulad ng nakamamatay na armas. Ngunit sa ilang kadahilanan, ang mga umaatake ay nagsimulang tumigil sa pagtingin sa Ho sa pagkalito. Ang kanilang mga mukha ay nagpahayag ng isang halo ng gulat at takot habang nadama nila ang hindi alam, at malinaw, bakit sineseryoso ng binata na ito na nag-aalok sa kanila ng perang ito. Ang bawat isa sa kanila ay maaaring bumangon lamang at kumuha ng kanilang bahagi, lumapit ka lang. Ngunit ngayon ang tanong ay naiiba, nais ba nila ang perang ito? Alam na ang kanilang tainga ay maaaring maging isang lugar para sa isang bagong hikaw mula sa isang mapanganib na barya, na pinapanood ang Young Master, ang pinuno ng mga bandido, na pinag-isipan, paano ang barya, tulad ng isang maliit na sandang, tinusok ang bakal at natigil sa palakol. Anong uri ng halimaw ang nasa harap niya, na napagtanto ang lahat ng panganib, pinili ng bandido ang pinakamainam na pagpipilian upang tumakas. Habang naglalakad siya palayo, nagbanta siya na darating ang araw na ang Young Master ay magsisisi sa araw na ito, ngunit hindi lamang nakakainis. Pinakinggan ang kanyang mga salita, na nagmula sa likuran ng mga bushes. Medyo nagalit pa siya, dahil nais niyang ipagpatuloy ang kasiyahan at magsaya ng kaunti. Isang barya ang naiwan na nakahiga sa lupa, kalahati na natatakpan ng dugo, isang tahimik na saksi ng isang labanan. Bigla, isang maliit na kamay ang nakataas sa kanya, biglang lumitaw sa larangan ng pangitain. Ito ay si Lee na umikot, kinuha ang barya at nakita na may dugo dito. Ang Young Master ay tumingin kay Lee sa sorpresa. Bakit siya bumalik at gumawa ng gayong pagkabahala? Tumakbo si Lee, kumakaway at malakas na sumigaw ng salitang kapatid. Lumapit siya at tinanong kay Ho kung bakit natakpan ang dugo ng barya, at kung siya ay tama, hindi mo ba nakikita na maayos ang lahat? Sagot ni Ho, pagkatapos ay idinagdag, sino ang nagtanong tungkol sa akin? Mas interesado ako sa nangyari sa Asugang. Sa kabila ng kanilang kalokohan, same time na naniniwala si Lee na kahit na ang kanilang buhay ay may halaga. Ngunit naalala ni Ho mismo si Lee na itinapon ang mga talisman sa mga nabubuhay na tao, kaya't naiinis niyang sinabi na hindi siya ang nag-uusap tungkol dito. Maraming tao sa mundong ito nagagawa ng mas mahusay na utang. Kalmado siyang ipinaliwanag, na naglalarawan sa kanyang posisyon. Pagkatapos nito, sumulong si Ho sa direksyon kung saan makikipagpulong siya sa pinuno ng Asugang, na naghahanda para sa isa pang pag-uusap. Samantala, ang nasugatan na bandido ay sumigaw ng malakas sa sakit, na nakakapit sa kanyang pinutol na tainga. Sinubukan ng isa pang bandido na bendahe ang kanyang sugat, at isang maliit na inis, hiniling sa kanya na huminahon. Sinimulan nilang talakayin sa kanilang sarili ang nangyari, na inilalagay ang sisihin sa bawat isa. Sinubukan ng bawat isa sa kanila na hanapin ang salarin, pagpapalitan ng mga akusasyon sa hindi kasiya siyang sitwasyon na ito. Sa likuran ng puno ay nakatayo sa pakikinig sa kanilang argumento sa katahimikan, pinapanood ang mga ito mula sa mga anino, nilibang siya sa kanilang mga hiyawan na nagdala ng malayo sa kagubatan. Ang mga idiots ay mga idiots, nasaan man sila, naisip niya. Umupo si Lee sa likuran ng bato at pinag-isipan ang mga salita ni Ho, matigas ang head na dumaikit sa kanyang opinyon na ang anumang kamatayan, anuman ang mga pangyayari, ay isang malungkot at walang silbi na pagkawala. Ipinaliwanag ni Ho na kung minsan ang pag-iwas sa mga hindi kinakailangang pagkamatay ay walang higit pa sa isang pagkalkula upang makamit ang isang mas malaking layunin. Alam mo ba kung bakit namatay ang mga ahas sa init? Tinanong at sinagot ni Ho ang kanyang sarili, hindi dahil sila ay napuspos ng apoy, ngunit dahil sila ay masyadong pipi upang makahanap ng lilam. Ito ay gabi na sa kalye, at isang gang ng mga thugs, binugbog at inis, ay bumalik sa pagtatago nito. Tinanong sila ng mga gwardya sa pasukan, kung paano ka na umalis ng maaga at bumalik sa huli. Walang laman na kamay din. Napansin nila ang isang sugat sa tainga ng isa sa mga bandido, ngunit nagngangalit lamang sila at hiniling na ikulong.
Sa likuran nila tulad ng isang anino, lumapit ang Young Master sa kanilang base. Ang batayan ng mga bandido ay katamtaman, nagtatago sa mga bundok, sinusubukan na huwag maakit ang labis na pansin. Napansin ng mga gwardya ang batang lalaki na papalapit sa kanila ng isang determinadong ekspresyon sa kanyang mukha. Ito ay bihirang makilala ang isang estranghero sa mga bundok na ito, lalo na dahil ang taong ito ay hindi mukhang nawala. Agad nilang iginuhit ang kanilang mga tibak, bumaba sa hagdan, at alerto na itinuro ang kanilang mga sandata, tinanong kung bakit siya dumating. Kalmado, ipinaliwanag na siya ay dumating dito sa kanyang sariling negosyo upang makuha kung ano ang kanyang kaagad pagkatapos, tinanong niya kung ang kanilang pinuno ay nasa loob. Bigla, mayroong tunog ng pugiling ng metal laban sa metal. Ito ang dalawang tibak na ngayon ay tumawid sa lalamunan ng host bilang isang babala. Paano mo banggitin ang aming pinuno ng malaya? Ano siya? Ang iyong subordinate? Dapat ko bang putulin ang iyong dila upang patayin ang iyong pagmamataas? Ang isa sa mga gwardya ay nagtanong ng agresibo, ngunit ang mga salitang ito ay nakakaaliw lamang kay Ho at hindi niya itinago ang kanyang kasiyahan. At bakit itago kung, pagkaraan ng ilang sandali, ang mga gwardya na ito ay naging mga bangkay sa lupa? Ang apoy ng bonfire smoldered. Ang kahoy na basag, pinupuno ang lahat sa paligid ng isang mainit, halos maginhawang kapaligiran. Gayunpaman, sa pamamagitan ng apoy na ito, sinabi ng isang tao na ang mukha ay hindi nagpahayag ng higit pa sa hindi gusto at hindi kasiya siya. Naiinis siya sa mga malakas na ingay sa labas na tila nakakagambala sa kanyang kapayapaan. Ang isa sa mga tagapaglingkod ay maingat na lumapit mula sa likuran at humihingi ng tawad sa problema, lumingon sa kanyang Panginoon. Ipinaliwanag niya na ang ilang tao mula sa Changgajan ay nag-snock at hinihingi ang isang pulong. Ang host ay nakinig sa katahimikan, inuulit lamang ang salitang Changgajan na parang isinasaalang-alang ito. Samantala, ang Young Master ay nakatayo na sa gitna ng silid, na napapalibutan tulad ng isang bulkan ng mga bandido na may hawak na mga armas. Lahat ng mga ito tulad ng mga pulang mainit na bato, ay pinahihit ang kanilang pansin kay Ho, kasama ang kanilang pinuno na nakatayo sa harap. Sa wakas, ang pinuno ay humakbang pasulong, nakaharap kay Ho, at tumingin sa kanya. Tinanong niya muli, nais na maunawaan kung ano ang nangyari, na hinihingi ang isang mas detalyadong paliwanag. Pinigilan nila ang iyong paraan at hiniling ang mga labis na tol. Tanong niya sa sorpresa, hindi naniniwala sa gayong katapangan, ang pinuno ay hindi maaaring kumuha lamang ng mga salita ni Ho sa halaga ng mukha. Mayroong palaging maliit na mga magnanakaw na gumagala sa paligid, na may balabal sa katapatan. Pagkatapos ay nagpasya si Ho na magbigay ng katibayan. At inilarawan ang pinuno na nabanggit na siya ay mukhang isang poloka na may hawak na aksyal sa kanyang mga kamay. Ang kanyang pangalan ay UN, kung ang memorya ay nagsisilbi sa akin ng tama, at ang duwag na iyon ay nanginginig sa takot sa likod ng bakod nang binigyan ko siya ng binigyan. Idinagdag din ni Ho na tinusok niya ang kanyang tainga ng isang barya, at kung tinawag ng pinuno ang UN, makikita niya ang parehong marka sa kanyang tainga, isang hindi mapag-aalinlanganan na patunay ng katotohanan ng kanyang mga salita. Agad na inutusan ng pinuno na magdala ng UN nang hindi nag-aaksaya ng isang segundo. Sa mas mababa sa isang minuto, si An ay nakatayo sa harap niya ang kanyang tainga na tinusok, na may hawak na palakol at sinusubukan na magmukhang tiwala. Sinabi niya na walang isang solong barya doon. Sinusubukang iwaksi ang hinala, kinuha ng pinuno ang palakol sa kanyang kamay at agad na nakakita ng isang ngipin na malinaw na tumutugma sa laki ng barya. Siyempre, tinanong niya si Yun kung mayroon siyang sasabihin. Sa kanyang pagtatanggol, sinimulang ipaliwanag ni Yun na ito ay isang inosenteng biro lamang, ngunit ito ay tunog na katawa-tawa na ang pinuno ay hindi makatayo at tinamaan siya sa pisngi na may isang puwit ng palakol. Si Yun ang kanyang panga ay malinaw na nakrak ng epekto, at tahimik na napanood ang eksena. Nakita niya ang katawan ni Yun na lumilipad sa hangin tulad ng isang walang silbi na manika. Tila napakalakas ng pinuno kaya kumatok siya una ng isang mahusay na 10 metro ang layo. Sa pamamagitan ng isang pag-atake, pagkatapos ay mahigpit niyang sinakta ng lupa na may isang puwit ng palakol, sinira ang mga bato sa maliit na piraso. Pagkatapos nito, ang pinuno ay muling lumingon sa Young Master, na nagtanong sa kanyang pangalan. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Li Chagwan, ang pinuno ng Asugang,
na binibigyang diin na ang tiwala at paggalang ay higit sa lahat para sa kanya, ipinangako ni Lee Chaogan na makikita niya agad ang lahat na kasangkot sa insidente ngayon at pinutol ang kanilang mga kamay.